We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 206. And today we're going to continue our new mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, Part 3. Let us pray. Let us commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship, and truly you inhabit the praises of your people. And there is nothing in the world like this, for in your presence there is so much joy. In your presence there is peace and joy. Thank you so much for the beautiful people who are joining us today via online. We thank you for this time, even this learning time. We commit to you this time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. We are going to continue our series on Your Next Season is Coming. Today, we're going to talk about the story of Jacob. So allow me to share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of Jacob. Number 1, grace finds you in a flawed past. Natagpuan ka ng biyaya sa iyong hindi magandang nakaraan. Don't take offense on the fact that we all have flawed past. Dahil yun naman talaga ang sabi sa Biblia. Lahat tayo ay mayroong hindi magandang nakaraan. Iba't iba ang ating istorya, pero palaging ilagay sa isip, anuman ang iyong istorya, ito'y istoryang hindi maganda sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Nang bumagsak ang unang Adan, minana po natin ang kanyang kasalanan. At dahil sa kasalanan ng unang Adan, ang lahat ng ipapanganak sa mundo na ito ay makasalanan. Tayo po'y makasalanan na mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina. Tayo po'y pinaglihi at ipinanganak sa pagkakasala. Kaya ang bawat isa'y ipinanganak na makasalanan. Lahat tayo ay merong flawed past. Mga hindi magandang nakaraan. Iba-iba nga lang ang istorya, pero parehas ang tema. Lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Ganon ang istorya ni Jacob. Kaya mula sa storyang ito, ay titignan po natin kung paanong ang biyaya ng Diyos ay kanyang natanggap, gumawa sa kanyang biyaya ng Diyos, at mula po sa season na hindi maganda, dinala po siya ng Panginoon sa season na napakaganda. Jacob's name means deceiver, and he lived up to it when he tricked his brother Esau out of his birthright and stole their father's Isaac blessing. Some of you are familiar with the story, but I assume not many of you. Ang iba po sa inyo, dahil nagbabasa ng Biblia, ay pamilyar kayo sa storya na ito. Pero ang iba po sa inyo ay totally walang idea kung anong istorya na ito.
So allow me to give you a little background on this story. Ito po ay ang istorya Jacob, Trick, Esau. Ang magkapatid po na ito ay kambal. Sila po ay kambal na magkapatid. Dumating ang panahon na dinaya ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau patungkol po sa birthright. Ang panganay po ay si Esau, konti lang, dahil una siyang lumabas. Technically, dahil kung sino yung unang lumabas, siya yung panganay. Pero, logically, pantay sila. Dahil sa loob po ng tiyan ng ina, sabay naman po silang nag-develop, sabay po silang lumaki. At may kwento ang Biblia, na ang dalawang magkapatid na ito sa tiyan ng kanilang ina ay nag-UFC. Wrestling ba? Kung sino ang unang lalabas. Medyo nagulangan siguro ng kaunti si Jacob at unang lumabas si Esau, pero sabi sa Biblia, lumabas si Esau, hawak ni Jacob ang sakong ni Esau. So technically, walang putol. Magkasunod, pero hawak. Maraming interpretasyon tungkol po dito, pero ang interpretasyon po na ito ay kanya-kanya. Pero hindi na po natin yun pagbibigyan ng pansin sa araw na ito sapagkat ang dami pong kahulugan ng istorya na yan. Pero parehas lumaki at magkasabay lumaki ang magkapatid. Si Jacob ay isang homeboy. Laki po sa bahay. Siya po ay nasa bahay lang at lumaki sa pangangalaga ng ina. Kaya kung minsan may bansag po siyang mama's boy. Kasi paborito po siya ni Rebecca, ang asawa po ni Isaac. Ito naman pong si Esau ay hunter. So madalas nasa labas. Siya po yung mangangaso. At lagi po nag-hunting. At yun ang kanilang pagkakaiba. Isa pa sa description ng Biblia, itong si Esau ay balbon, hairy. Kaya balbo ng kanyang buong katawan. At itong si Esau ay flawless. So yun ang description nila. Makinis itong si Jacob at si Esau naman ay balbon. Yun ang katangian ng dalawa. Isang araw, si Esau ay dumating at galing sa pangangaso, hunting, ay gutom na gutom. Ito namang si Jacob ay nagluto ng tinatawag sa Biblyang lentil soup. Na, maaaring hindi kayo pamilyar sa soup na yan at huwag nyo na rin masyadong intindihin. Dahil yun po yung mga pagkain kinakain nila nung unang panahon. Lentil soup. At dahil gutom si Esau, gusto niya na humingi. Bigyan mo naman ako niyang lentil soup. Ang sabi ni Jacob, oo naman, pero sumumpa ka muna na ako na ang panganay. At sabi niya, bibigyan kita. Bakit naman hindi? Pero magkasundo tayo na ibigay mo sa akin yung birthright na ako ang panganay. Well, gaano ba kahalaga yun? Bakit ba pinagtatalunan nila yung birthright? Kasi sa kultura ng mga Israelita, ang panganay po na lalaki ay doble ang mana. Kaya mahalaga yung birthright. Double inheritance. Mahalaga po yun. Kaya ang sabi ni Jacob, bibigyan kita ng lentil soup, pero ibigay mo sa akin ang birthright, ibig sabihin, double portion ng inheritance. Sa gutom ni
Esau, kaya delikado rin ang nagugutom eh. Hindi nagiging matino ang pag-iisip. Mali ang mga judgment call. Kaya huwag niyong papayagang magutom ang inyong asawa. Baka maisip iwanan kayo. Sapagkat hindi nagiging matino ang pag-iisip ng tao pong nagutom. So sa gutom ni Esau, naisip niya, ano ba naman ang pakinabang ko sa birthright? Wala yung pakinabang ngayon. Ang inisip niya yung immediate. Totoo, wala pang pakinabang yung birthright niya sa panahong ngayon. Pero yung birthright niya bilang panganay ay magpe-play later on. Yun po ang tao. Kapag nagutom, ang iniisip lamang ay yung ngayon at hindi po yung bukas o sa mga susunod na araw. Well, to cut that long story short, pumayag si Esau na ibenta ang kanyang birthright sa isang mangkok na lentil soup. And the rest is history. Yan po'y mababasa nyo sa Genesis 25. Pagdating sa Genesis 27, yung aktual na pagkuha nung pong inheritance na dapat ay makuha ni Esau, nakuha po ni Jacob sa tulong ng konsentidorang nanay. At the rest is history. Hindi naging maganda sa panlasa ni Esau ang pangyayari na ito at gusto niyang patayin ang kanyang kapatid na si Jacob. Kung kaya't si Jacob ay pinatakas ni Rebecca at napunta doon po sa lugar na nanirahan po siya kay Laban. Tsuhin niya po si Laban, kapatid ni Rebecca. Kaya noong panahon na yon, siya po ay lumipat sa partido ng Laban. God's grace did not pass by Jacob's despite his flaws. Instead, grace entered his life, redirecting his deceitful schemes to advance the covenant promise made to Abraham. Mga kapatid, mali ang ginawa po ni Jacob. Pero yung ginawa po ni Jacob ay hindi po nilagpasan ng biyaya ng Diyos. In-accommodate ng biyaya ng Diyos ang kanyang kamalian, binago ang kanyang kamalian, at binigyan siya ng pagkakataon mula sa kamalian makabounce back para sa kanyang next season. Tulad ng istorya din natin, marami pong mga nadi-discourage dahil sa maling naging pasya po nila sa kanilang nakaraan. Ang inyong nakaraan ay hindi magdidetermine ng iyong hinaharap kung matagpuan mo ang biyaya ng Diyos. Kasi ang game changer ay ang biyaya ng Diyos. Magbabago lahat kapag natagpuan mo ang biyaya ng Diyos. Amen. Ang istoryang tulad nito ay hindi po isolated story. In fact, I want to prove to you from the scripture, giving you examples, ng story ni Jacob ay scattered throughout the scripture, proving that grace is greater than our flawed past. Upang maitanin natin sa ating isip, huwag ma-discourage kung nagkamali ka kahapon. May pagkakataon ang pagkakamali mo kahapon ay maituwid ng biyaya ng Diyos upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos magkaroon ka ng magandang bukas. Can you say amen? That is exactly what happened to Jacob, and I believe also happened to many Bible characters in the Bible.
scattered throughout the pages of the scripture. Let me give you some examples. Number one, think of David. David who committed adultery with Bathsheba and then murdered her husband Uriah. Yet, David cried out in Psalms 51 for mercy and found grace that restored him. Hindi po naging katapusan ang istorya ni David nang siya po'y mahulog sa pakikiapid kay Bathsheba at pagpatay sa asawa nito na si Uriah. Yun po'y mali, yun po'y kasalanan. Pero hindi po siya nanatili nakalublob sa kasalanan. Natagpuan siya ng biyaya ng Diyos, binago ang istorya ng kanyang buhay, at siya po ay nirestore ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Kaparehas din ang kay Jacob, isn't it? Siya po'y nagkamali, siya po'y tumakbo, pero hindi niya natakasan ang biyaya ng Diyos sapagkat hahabulin ka ng biyaya ng Diyos. Hinabol si Jacob doon po sa lugar ng kanyang tsuhin. And the rest is history. Ang kanyang buhay ay tuluyang nabago. Tulad din ng storya ni David. Another example, think of Peter, who denied Christ 3 times, yet was given grace, reinstated, and empowered to proclaim the risen Savior, and became the first evangelist of the book of Acts, and end up a great martyr for the faith. Mga kapatid, hindi po katapusan sa buhay ni Simon Peter nang siya'y matagpuan sa kahinaan, natagpuan sa nervyos, natagpuan sa takot, natagpuan sa self-preservation, sa gusto niyang iligtas ang kanyang sarili, ay naikaila niya ang Panginoon. Pero hindi po siya hinusgahan. Hindi ho bumaba ang kidlat. Tinamaan siya ng kulog at kidlat at parusa ng galit ng Diyos. Hindi po. Manapa, natagpuan niyang masaganang biyaya ng Diyos. Siya po ay napatawad, siya po ay nirestore, siya po ay nireinstate, siya po ay naging matapat na alagad ng Panginoon hanggang kamatayan. Ang sabi ng tradisyon nang siya ipapako na sa krus, hiniling pa niya sa mga magpapako sa kanya na siya ay i-crucify upside down dahil ang kanyang pakiramdam, hindi po siya karapat-dapat mamatay sa kaparehas na kamatayan ng kanyang Panginoon. Paano siyang nakarating sa bahagi ng kanyang buhay na hanggang sa dulo siya po'y naging matapat? Anong nagpabago ng agos ng kwento? Anong nagpabago ng kanyang istorya? Ang biyaya ng Diyos. Walang hindi kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa buhay ng sino man. Come on, give Him praise! Katulad din po ng story ni Jacob, di po ba? Mayroong pagbabago dahil walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Think of Saul of Tarsus, a persecutor of the church, encountered God's grace on the road to Damascus, was transformed, and rose to become the apostle to the Gentiles. Yan po ay monumento ng biyaya ng Diyos. And I can give you more examples from the Word of God. Nang istorya po ni Jacob ay hindi isolated case. Hindi o nag-iisang kwento. Ito po ay mga kwento na may pagkakatulad. Katulad ng story ni David,
Katulad ng istorya ni Peter, katulad ng istorya ni Paul, na dating Saul of Tarsus. Anong nagawa ng grasya sa kanila? Nabago ang kanilang buhay. Tulad ng bawat isa sa atin at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, maaaring napanghihinaan ka ng loob dahil sa condemnation ng mga tao sa paligid mo, condemnation mismo ng pamilya mo, dahil sa maling desisyon na nagawa mo, dahil sa pagkakamali, maaaring sa kahihiyan na naidulot mo sa iyong pamilya, o maaaring kahihiyan na naidulot mo sa iyong sarili, pero huwag kang mapanghinaan ng loob. Hindi mo napapanood ang broadcast na ito na isang aksidente niloob ng Diyos para marinig mo may plano ang Diyos sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon ang araw ng iyong katubusan. Dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Shout amen. At maging sa sino mang narito sa loob ng bulwagan na ito, maaring sa inyong pagkakaupo'y tahimik lang po kayo na nakikinig. Pero alam po ninyo na may mga pagkakamali tayo ng kahapon. May mga pagkakamali ang bawat isa ng kahapon. Pero wag niyong hayaang multuhin kayo ng kahapon dahil nilimot na ng Panginoon ang inyong kahapon at meron kayong bagong ngayon at magandang bukas sa biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord! Hallelujah! Shout amen! In every one of these stories that I mentioned to you, grace did not wait for moral perfection, but God, with His grace, met them in their darkest hour, in their flawed past. Diyan po sila pinuntahan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Grace confronts our failures, not to condemn, but to transform. Like Jacob, we must own our brokenness and invite God's mercy to step into our flawed past and change it. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Number one, grace finds you in a flawed past. Number two, grace meets you in a wrestling season. Dumarating sa iyo ang biyaya sa panahon ng pakikipagbuno. Meron po tayong mga pakikipagbuno sa buhay. Mga wrestling season ng ating life. At sa mga panahong ito, kinakatagpo tayo ng biyaya ng Diyos. After years of running from his past and fearing his brother Esau, Jacob found himself alone by the Jabbok River when a man wrestled with him until daybreak. Now, listen. Let me give you the background of the story. Nang maganap ang pagkuha ng birthright and the double portion of inheritance, nagalit si Esau. Gusto niyang patayin ang kanyang kapatid na si Jacob. Tumakas si Jacob sa tulong ng kanyang ina at lumipas na ang maraming taon. Ang sabi ng mga scholars, ito ay nasa pagitan ng 50 to 70 years. Ganun na po katagal ang lumipas. 50 to 70 years. Sa mga panahong ito ay gusto ni Jacob bumalik sa lupain na kanyang pinanggalingan. Pero siya po'y bantulot sapagkat naisip niya nagalit na galit sa kanya ang kanyang kapatid at siya ay papatayin dahil sa ginawa niya na panluloko
at pagnakaw ng kanyang mana. At sa tagpong ito, mga kapatid, makikita po natin na siya po ay magsisimula na bumalik papunta sa kanyang kapatid. Pero bago nangyari yon, nagkaroon po siya ng experience na nagpabago ng kanyang buong buhay. Genesis chapter 32 verse 24, following verses. I'll show you the verse so you would see it from the Word of God. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of his hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. The man said, "Let me go, for it's daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." I will not let you go. That is an act of desperation. I will not let you go unless you bless me. Naintindihan ni Jacob, the blessing of God makes the difference. Unless you bless me, I would be dead because my brother will kill me. Unless you bless me, the double portion I got from my father would nothing at all, would mean nothing at all. Kaya sabi niya, I will not let you go unless you bless me. I need your touch. I need your blessing. That is act of desperation. Miracles happen when you reach the point of desperation. Remember the story of the Bible, yung pong woman with an issue of blood for 12 years. She said, if I would touch the hem of his garment, I would be healed. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. So out of her desperation, she was able to touch the hem of Jesus' garment and she got healed. That's very important. Remember the story of Bartimaeus, road to Jericho. He shouted, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Pero sabi ng mga tao, "Stop, stop, don't shout. Ang ingay-ingay mo, tumigil ka." But the Bible says, he shouted all the more, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And out of his desperation, he got Jesus' attention, and the rest is history. He was healed perfectly. Desperation is very important. Out of that desperation act, you cry for mercy. You cry for grace. Lord, unless you do a miracle, I will die. So I speak miracle in my life. Unless you touch me, unless you bless this, unless you bless me, I will die. Alam ni Jacob na bilang na ang kanyang mga araw. Sa galit na mayroon ng kanyang kapatid, only time will tell. Pag nagpanagpo ang mga ito, alam ni Jacob that he would be killed by his own brother. So ang sabi niya, I will not let you go unless you bless me. In that all-night struggle, marked by pain, persistence, and unyielding grip, hawak-hawak po niya, wrestling match, Jacob discovered that God's grace often meets us not in comfort, but in the heart of our fiercest wrestling. Sa mga pakikipagbuno natin, sa mga hamon ng buhay, mga pakikipagbuno sa malaking pangailangan, mga health challenges, mga situations, mga relationships, mga hamon ng buhay na you will be asking God to intervene
Because unless God intervene, unless God breaks heaven, come down and touch my weary soul, I would die. I need you now more than ever. Mga kapatid, ito po yung mga damdamin na ipinapahiwatig sa atin ng istorya na ito. Pero hindi po yan, mga kapatid, isang kwento lang sa Biblia. Tulad ng ginawa ko sa inyo nung una, ipinakita ko sa inyo na ito'y istoryang kalat sa Biblia. So hindi lang po si Jacob ang nakaroon ng wrestling, nagkaroon ng pakikipagbuno sa anumang meron sa kanyang hinaharap. Now let me give you another example. The same pattern happened with Moses, who wrestled with feelings of inadequacy before the burning bush, until God's enabling grace equipped him for great leadership. Exodus chapter 3 up to chapter 4. Siya'y nakipagbuno sa sarili niyang kahinaan, feeling na inadequate. Sabi ng Panginoon sa kanya, I will send you to Pharaoh to let my people go. Ang sabi ni Moses, not me, Lord. Wag ako. Hindi ako. Mahina akong magsalita. Meron akong problema sa pagsasalita. Meron akong speech impediment. Huwag ako. Marami tayong kinakatwiran sa Panginoon pag tinatawag tayo ng Panginoon. Yung po yung mga pakikipagbuno. Huwag muna, Lord. Hindi pa natutupad ang pangarap ko. Huwag ako, Lord. Iba ang iniisip ko. Iba ang pangarap ko. Huwag ako, Lord. Ako ang pinakamahina sa aming magkakapatid. Yung kuya ko na lang, yung ate ko na lang. Mas magaling sila. Honor student sila. Average lang ako. O baka below average pa ako. Huwag ako, Lord. I am the least in my family. Hindi ba ganyan din ang damdamin ni Gideon nang siya'y tinawag ng Panginoon? Ganyan din po ang damdamin ni Moses. Ang sabi niya, wag ako. Sabi ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang nagpapasalita sa tao? Hindi ba't ang Panginoon? Dahil ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay. Walang hindi magagawa ang Panginoon. Pag tinawag ka niya, mayroong biyayang ilalaan sa iyo ang Panginoon para magawa mo ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Say amen. Think of David. He poured out these long prayers of how long? How long? Gaano katagal, Panginoon? How long? Lord. Prayers in Psalms 13. In a little while, I'm going to show you Psalms 13. Only to emerge praising God and trusting His unfailing love. Dumarating sa punto natin yan, yung parang naiinip tayo. Gaano katagal, Lord, ang promotion ko? Gaano katagal, Lord, makakapag-asawa ako? Gaano katagal, Lord, magkakaanak ako? Gaano katagal, Lord, aasenso ang buhay ko? Gaano katagal, Lord, magkaroon kami ng bahay? Gaano katagal, Lord, mapalitan itong aming sasakyan na kapag tumakbo, ayaw huminto? At kapag huminto, ayaw nang tumakbo. Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis dito sa kasama ko? Di ba ganyan ang damdamin ng iba sa inyo? Di man kayo umaamin? Psalm 13 verse 1. Following verses. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Hanggang kailan magbabalik-balik itong naniningil sa bahay namin? Hanggang kailan itong tao na ito, lagi akong pinaparinggan sa Facebook?
Hanggang kailan? Di ba ganyan? Hindi kayo umaamin, pero yan ang nasa isip nyo. Hanggang kailan, Lord? Pagtitiisan ko ang mga tao sa paligid ko na wala nang ginawa, kundi makita yung aking kamalian. Dami naman ako nagawang mabuti, pero puro mali ang nakikita. Hanggang kailan? Pagtitiisan ko ang sitwasyon na ito. Look at verse 3. Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome them, and my foes will rejoice when I fall. Hanggang kailan, Lord? Pag nabalitaan ito ng aking mga kaaway, kagalit, naku, magse-celebrate sila. Magdiriwang sila sa aking kabiguan. Pag nabalitaan nila ang nangyari sa aking marriage, sa aking family, sa aking business, sa aking career, naku, sigurado magse-celebrate itong mga galit sa akin. Hanggang kailan, Lord? Hanggang kailan? Hindi ba't ganyan ang mga tanong sa isip? Anong tawag dyan? Wrestling match. Yan po yung mga pakikipagbuno nyo sa buhay. Na lahat tayo dumadaan sa mga ganitong pakikipagbuno. Now look at verse 5 and 6 so beautifully, because the psalmist ended his wrestling, his struggle with how long. Tignan nyo kung paano niya tinapos verse 5 and 6. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Can you say amen? Ano sinasabi po sa atin ng Psalms 13? Sinasabi po sa atin, it's okay to ask how long. It's okay to ask how long as you end up singing to the Lord and trusting His unfailing love. Okay lang magtanong. Hindi yung nagagalit si Lord na pino-pour out mo ang iyong emotion. Basta mahalaga, tapusin mo ang iyong pagtatanong. Nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Nagtitiwala ka pa rin sa pag-ibig ng Diyos. It's okay. It is not an act of rebellion. It is just being natural. Totoo lang ako. Hindi ako nagpapanggap. Ito yung nararamdaman ko. Nagtatanong lang talaga ako. Dahil na-check ko yung birth certificate ko. And I'm asking, Lord, how long will I stay single? I am not rebelling. I am not saying anything against God. I am just pouring out my heart. How long? Habang tinitignan ko yung mga kaibigan ko, may mga anak na kinakarga. Masayang masaya sila. And I would just ask, how long will I wait, Lord? It's okay. Don't condemn yourself. It's a natural feeling. You're not rebelling against God. Hey, look up here. Look at my eyes. Let me assure you, God understands. As long as in the end of the how long, you will keep on serving the Lord. You keep on loving the Lord. You keep on trusting. Shout amen. Come on, palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Naiintindihan ng Panginoon ang ating mga saloobin. Alam niya ng ating mga pangyayari sa luad at ang ating mga damdamin bilang tao. We ask the question, how long? Ganon din po ang mga struggle na dinaanan ng mga great men and women of God. And yet it is wonderful to think that grace is greater than how long. Amen? Grace is even longer than your how long. Can you say amen? Think of Paul, who pleaded to remove his thorn in the flesh.
met with the grace of God, and God said to him, "My grace is sufficient, for my power is made perfect in weakness." Yan po ang sinabi sa kanya. Yung kanyang dinadaing, yung struggle po niya, yung kanya pong wrestling match with the thorn in the flesh. Yung tinik sa laman, yun yung kanyang pagkikipagbuno. Sa halip na magrebelde, sa halip na tumigil, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang biyaya ko'y sapat. At kung pagmasdan natin ang buhay ni Apostol Pablo, yung mga pinagdaanan po niyang tinik sa laman ay hindi po nagpabagal sa kanya, hindi po nagpahina sa kanya. Ito'y opportunity lalo siyang sumandal sa biyaya ng Diyos at mas marami siyang nagawa sa gitna ng tinik sa laman. Kumisan hindi inaalis ng Diyos ang tinik sa laman, pero hindi kanya pinababayaan ng kanyang grasya. Na habang nariyan ang tinik sa laman, naroon din ang grasya ng Diyos para makayanan mo ang mga challenges, ang mga struggles, at ang mga pakikipagbuno ng buhay. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos, can you say amen? Ang mga kwentong nabanggit ko sa inyo, tulad ng kay Jacob, tulad ng kay Moises, tulad ng kay David, at tulad ng kay Pablo, ito po ay mga kwento na nagpapakita sa atin na ang mga taong ito ay katulad din natin, na may mga pakikipagbuno sa buhay, pero hindi ho sila pinabayaan ng biyaya ng Diyos. Sinalubong sila sa gitna ng mga pakikipagbuno at naranasan nila ng mga ito ay paghahanda lamang at pagpapalakas sa pinakamagandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Number 2, grace meets you in a wrestling season. Baka nandun ka ngayon sa wrestling season. Baka nandun ka sa portion na, how long, Lord? Baka nasa Psalms 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuloy mo lang. Huwag kang tumigil. Mag-end up ka praising the Lord and trusting His unfailing love. Dahil lagi may magandang bagay ang biyaya ng Diyos sa atin. Number 3, grace gives you a new beginning. Kakatagpuin ka niya at darating ang biyaya sa iyong flawed past. And in the middle, there will be wrestling. But it always ends up with something new because you are headed to the new season of your life. Bawal mainip. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal mainip. Yung iba sa inyo nagsasalita, walang kausap. Ganito na lang. Kausapin mo yung sarili mo at sabihin mo sa kanya, sa sarili mo, hindi ako naiinip. Oh, you see? Sarili mo na lang kausap mo, inip na inip ka pa. Taas mo yung dalawang kamay. Taas ang dalawang kamay. Sabihin mo, Panginoon, hindi po ko naiinip. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Ang biyaya ay nagbibigay ng bagong simula. When Jacob wrestled through the night and refused to let go until he received God's blessing, he heard this life-changing word. Your name will no longer be Jacob, but Israel. Because you have struggled with God and with humans and have overcome.
mga kapatid, kailangan po madaanan natin ang mga pakikipagbuno at malampasan natin ang mga struggle at ang mga wrestling. Huwag mag-alala, sapat ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos niyan, ang bagong simula. Amen? Ang iba po, hindi pa nagsisimula ang wrestling, sumusuko na. Ang iba po, nabalitaan lang na magkakaroon ng wrestling, umaayaw na. Huwag mapanghinaan ng loob sa mga wrestling ng buhay at mga pakikipagbuno. Yan po mga kapatid, ang kasunod po niyan, ang iyong bagong simula. Kasi bago dumating ang magandang umaga, lagi pong merong madilim na gabi. Pero huwag kang susuko sa madilim na gabi. Kailangan mo maghintay. Dahil ang susunod po dyan ay bukang liwayway. Ang 11:59 ng gabi at saka ang 12 midnight, pag sumilip ka sa bintana, walang pagkakaibang itsura. Tignan mo, pares lang ang dilim. Pero pag tumingin ka sa relos mo, malaki ang pagkakaiba. Dahil ang isa nakalagay PM, ang isa ay nakalagay AM. Huge difference. Kasi AM, it's another day. PM, the same day. 11:59 PM, same day. Pagpalo ng 12 o'clock AM, mga kapatid, it's another day. Can you say amen? Wala pang masyadong pagbabago sa paligid. Ganun pa rin kadilim. Ganun pa rin ang nakikita natin. Nandun pa rin ang maga, nandun pa rin ang pain, nandun pa rin ang kirot, nandun pa rin ang situation, nandun pa rin ang mga struggles, nandun pa rin. Pero konting hintay pa. Dahil maya-maya lang ng kaunti, sisilip na ang liwanag hanggang sa maging napakaliwanag ng magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang biyaya ng Diyos ay totoo. Shout amen! Shout amen! In that moment, grace did more than forgive Jacob's deceit. Grace gave him a new identity as Israel, prince with God. His story shows that grace doesn't just cover our failures. Grace transforms who we are. Ang kanyang pangalang Jacob, ibig sabihin deceiver. Marami po ang nagagandahan sa pangalang Jacob. Pero hindi ho maganda ang kahulugan ng Jacob. Ibig sabihin ay deceiver. Bakit ito pinalitan ng pangalan? Jacob ginawang Israel. Sapagkat gusto ng Diyos magkaroon ng demarcation mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Prince with God. Ibig sabihin ng Israel, prince with God. Prinsipe kasama ng Diyos. So hindi ka prinsipe mag-isa. Pag prinsipe ka mag-isa, prinsipe ka ng kadiliman. Kasi mag-isa ka lang eh. Madilim yan. Pero hindi ka prinsipe mag-isa. Prinsipe kasama ng Diyos. Kaya tiyak magtatagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. The Lord is with you. God is with you. Shout amen. Hindi ka mabibigo. Magtatagumpay ka. Katulad ng nangyari kay Jacob. Siya po mula ng Jacob, naging Israel, ay naging hudyat na ng kanyang pagtatagumpay sa kanyang buhay. Tulad din ang nangyari sa atin. Pinalitan po ang ating lumang pagkatao nang makilala natin si Kristo. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. What happened to the old? Gone. Wala na. Ang lumang pagkatao. Look at the next line. The new is here right now. Nandito na ang bago. Kaya bago ka na. Lumipas na ang luma mong pagkatao.
Lumipas na ang magdamag, bagong araw na ito. Lumipas na ang old season. Ikaw ay nasa new season. Isang season na pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla, at nasa iyo ang pabor ng Diyos. Shout amen. Let me give you an example. Rahab, once a harlot in Jericho, was grafted into God's family, praised for her faith, and even included in Jesus' genealogy as an ancestor. Think of that. Hindi sumagi sa isip ni Rahab that this will happen. Pero mula sa old season, na siya po ay isang prostitute doon sa Jericho, lumipat siya sa new season ng kanyang life. So beautiful season that she was praised for her faith, and she was even included in the genealogy of Jesus. Anong tawag po dyan? From old season to the new season. Kaya huwag kailan mapanghinaan ng loob. Lahat tayo ay nasa bagong season. Season na pinagpala, season ng biyaya, season na umaagos, rumaragasa ang pagpapala ng Diyos at pabor ng Diyos, kalakasan, kalusugan, biyaya, tagumpay, sapagkat ito ay kay Kristo. Shout amen. In every case, God's transformative grace remove old labels. Ni-remove na po ang old labels, including the black labels, and wrote new ones. You are a child of God. You are an ambassador of Christ, heir of the promise. Can you say amen? Kaya wala na ang iyong old labels. Wala na ang mga black labels. All gone. You are now a new creation in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Shout amen. Let's see them again. Three things happen. Three things happen when grace finds you. Number one, basa. Grace finds you in a broad path. Number two. Grace meets you in a resting season. Number three. Grace gives you a new beginning. Grace finds you in a flawed past. Grace meets you in a wrestling season. Grace gives you a new beginning. Can you say amen? Amen. No longer Jacob, you will be called Israel, the prince with God. No longer the old labels, you become new in Christ. Can you say amen? Amen. Now, let's do the life application. Number one, don't let your past haunt your present. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan multuhin ang iyong kasalukuyan. Jacob lived in the shadow of his own deceit until he wrestled with God and received a new name. No longer Jacob, he was called Israel, sealed by divine blessing, prince with God. Don't let your past haunt you. Christ's mercy covers every failure, rewrites your story, inviting you into a future marked by grace and purpose, because you now become a new creation. 2 Corinthians 5:17. Can you say amen? Number two, hold on to what God wants to do in your life. Hold on. Huwag mong bibitawan. Hold on. I will not let you go until you bless me. Huwag mong bitawan ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa iyo. Huwag mong bibitawan ang iyong kalusugan, kalakasan, biyaya, pagpapala at pabor.
Dahil yan ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Just as Jacob refused to let go until he received God's blessing, hold on to what God wants to do in your life. He already secured your blessing in Christ, finished work on the cross. Can you say amen? Sinecure na po niya ang iyong kagalingan, kalusugan, pagpapala at pabor. Siya bagaman mayaman, naging mahirap alang-alang sa iyo upang sa kanyang paghirap guminhawa ang buhay mo. Siya'y nabugbog at nasugatan upang sa kanyang mga sugat ikaw ay gumaling. Kinuha niyang lahat ng sumpa sa krus upang lumaya tayo sa sumpa at ma-enjoy natin ang kanyang pagpapala araw-araw ng ating buhay. Of course, nangyayari lang ito sa naniniwala. Pag di ka naniniwala, hindi naman ito mangyayari. Pero kung naniniwala ka, ihanda mo ang iyong sarili dahil gagawin ng Panginoon sa iyo ang iyong pinaniniwalaan. Shout amen! Do you believe? Come on, do you believe? Taas mong yung dalawang kamay and shout, I believe! I believe! Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. In the midst of your struggle, His grace reminds you that every promise has been sealed and awaits your wholehearted faith because it only happens to those who believe. Hindi ho obligadong gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Inuulit ko, napakahalaga po ang aral na yan. Ginagawa lang ito ng Diyos sa mga naniniwala. Bakit sa palagay mo, tinanong ni Jesus yung 2 bulag, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Isip din pag may time, ba't di na lang pagalingin? Keso naniniwala ka, hindi, di pagalingin na lang. It doesn't work like that, you see? Para kay Jesus, kaya niyang pagalingin ang 2 bulag. Pero bakit niya pa tinanong, do you believe that I am able to heal you? Naniniwala ba kayong kaya ko kayong pagalingin? Sumagot ang 2 bulag, opo. Sumagot si Jesus, mangyari sa iyo ang inyong pinaniniwalaan. So ano lang ang nangyayari? Yung pinaniniwalaan mo. Paano malalamang naniniwala ka? Sinasabi mo dahil ang tao naniniwala sa puso at nagsasalita. Kaya wag mo sabihin sa akin naniniwala ka na hindi mo sinasabi. Kailangan sabihin mo. Pag naniniwala ka na ikaw ay pinagpala, tawagin mo ang sarili mong charito, blessed and highly favored of God. Malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Shout amen. Why do we confess that every Sunday? Isip-isip din pag may time. Why do we do this? Bisa ba't every Sunday, binibigkas natin, I am charito, I am blessed and highly favored, I am a child of God. Why? Because you believe in your heart, you confess with your mouth. Bigkasin mo, pinagpala ka na ng Panginoon. Hindi po pagpapalain pa lang. Hindi ka sinwerte. Pinagpala ka ng Panginoon. Pinaburan ka ng Panginoon. Nginitian ka ng langit. Shout amen. And that is very important. Huwag mong bitawan. Hold on. Hawakan mong maigi. Hold on to what God wants to do in your life. Gusto ba ng Panginoon pagpalain ka? Kung hindi niya gustong pagpalain ka, anong tsansa mong mapagpala? Wala kang tsansang mapagpala. Dahil yung darating sa iyong pagpapala, kayang harangin ng Diyos dahil ayaw kanyang pagpalain. Sino makadadaig sa Diyos? Kaya niyang harangin pati ang swerte ng buhay mo. Kasi ang tingin mo sa Diyos, ayaw mo isipin at iniisip mo na ayaw ng Diyos na pagpalain ka. Maling kaisipan. Pag mali ang kaisipan, mali ang mangyayari. Dapat baguhin natin ang ating kaisipan. Mabait ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Gusto ng Diyos pagpalain ako. Gusto ng Diyos malusog ako. Gusto ng Diyos masigla ako. Gusto ng Diyos mabuhay ako ng mahaba. Shout amen! Hold on to that. Huwag mong bitawan, huwag mong bitawan, huwag mong bitawan.
Hawakan mo ang laylayan ng kanyang damit. Ang milagro ay para sa iyo. Hawakan mo ang kanyang biyaya. Ito'y para sa iyo. Shout amen! Hold on to what God wants to do in your life. Number 3, I'll close with this. Live out the new life God has given you. Ipamuhay mo na ang bagong buhay na binigay na ng Diyos sa iyo. Hindi ka po bibigyan ng bagong buhay. Binigyan ka na. Nasa iyo na ang bagong buhay. Can you say amen? You have to live it out. Jacob emerged from that wrestling match, transformed, renamed Israel, a prince with God. Live the new life He has given you. Shed old labels. Walk in grace and pursue the purpose He has set before you. Can you say amen? Hindi kailanman magkakamali ang biyaya ng Diyos. Natanggap mo na, binago ka na, ipamuhay mo na ang isang buhay na binago. Hindi ka na makasalanan, kaya hindi ka namumuhay sa pagkakasala. Ikaw ay matuwid, kaya ang katuwiran ay mahalaga para sa iyo. Ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala at pinaburan. Hindi ko sinasabing hindi magbabanta ang sakit. Nabubuhay tayo sa mundo na batbat ng sakit. Pero hindi kailangan manatili ang sakit. Ang kinin mo, pinagaling na ako ng Panginoon. Malusog, malakas at masigla. Kasama yan sa pagbabago ng iyong buhay. Shout amen. Let's see them again. Silipin natin ang tatlong life application. Malakas. Babasahin natin sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Don't let your past haunt your present. Hold on to what God wants to do in your life. Live out the new life God has given you. The big idea is, in Christ, my next season is coming. Again, what is the big idea? In Christ, my next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because in Christ, your next season is coming. And that next season is the season of salvation for many of you who are watching this broadcast. And those of you who are in this sanctuary, ngayon ang araw ng kaligtasan. Taas natin ating dalawang kamay, ipikit ang mata, iyuko ang ulo at sumunod sa panalangin ng pagtanggap at ariin na isang personal na panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together.
Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Tulad ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa malakas at sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Do you believe that? Do you really, really believe that? Come on, say it one more time. What is the big idea? In Christ, my next season is coming. If you believe that, shout amen. Of course, sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!